Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay sobrang ganda ng panahon. Napakaaliwalas ng kalangitan at walang kahit anong sinyalis ng ulan. Ako po ngayon ay kasalukuyang sumisilong sa lilim ng malaking puno ng santol kung saan sobrang presko ng hangin na aking nalalanghap. At rinig ko rin po ang huni ng mga ibon sa aking kapaligiran. At yun po ay dahil nasa Bukiarin tayo nakatira. Bukiaring barangay ng Busay, Cebu City. At sa video na ito, nais ko pong ipamahagi ang kwento ng aking buhay kung saan maaari natin itong kapupulutan ng aral. At ako po pala ang inyong lingkod, James Christopher Biraybuas. Ako po ay kasalukuyang nasa ikatlong taon ng kolehiyo. Nag-aaral sa Cebu Technological University Main Campus at kumukuha ng kursong Bachelor of Industrial Technology, major in Automotive Technology. At bago ko po ikwento ang mga aral na pwede nating mapulot sa aking talambuhay, ay ididetalye ko muna kung ano ang aking buhay. Ang aking ina ay maaga akong ipinagbuntis sa edad na 17 at nabuntis siya ng aking ama na tsoper ng aming jeepney. Medyo nakakalungkot dahil sa maagang pagbubuntis ng aking ina, pero masaya din naman ang kanilang naging experience dahil sa sinuwerte sila habang ako ay pinagbubuntis ng aking ina. At dahil naman sa bisyo ng aking ama ay maaga silang naghiwalay ng aking ina. At sa edad na 5 taong gulang ay yun nga, naghiwalay sila. Meron akong nakababatang kapatid na 3 taon ang aming pagitan. At sa lugar ng aking ina ay medyo mahirap ito dahil bata pa siya. Mahirap itaguyod ang 2 anak lalo na wala kang natapos sa kolehiyo at wala kang magandang trabaho. Pero maayos din naman ang takbo ng aming buhay. Nahirapan lang naman ang aking ina. Dumidiskarte, sumasahod, pag nagkulang, nangungutang, kumakayod, napapagod, sumisweldo, pero kulang. Labis na naging abala ang aking ina sa pagtatrabaho para meron siyang magastos para sa aming kabuhayan. At laking pasasalamat ko dahil nandyan ang aking lolo't lola na gumabay sa amin habang kami ay lumalaki. Pero subalit sa kanilang presensya ay kulang pa rin. Sa elementarya, labis akong naging batugan, tamad. Mahirap akong papuntahin ng paaralan at lagi akong absent. Labis na matigas ang aking ulo dahil nga sa kakulangan ng atensyon mula sa aking mga magulang. Dahil yon sa wala ang aking ama't ina sa tabi ko na handang umagapay sa akin. Ngunit kailangan ko lang talaga ang kanilang atensyon sa panahon na yun. Nung ako ay tumungtong naman sa high school, ganun pa rin. Palaging absent, tamad, bihira akong pumasok. Pero hindi naman sa ako ay bulakbol at basagulero. Minsan nga ako ay nabubuli, inaatake ng aking mga kaklase, ngunit di naman ako nanlalaban dahil hindi yun ang turo ng aking lola. Medyo suway lang ako sa parte na hindi talaga ako pumapasok. Absent ako, minsan nga ay umaarte ako na may sakit para lang di pumasok. Pero sa awa ng Diyos, pumasa naman ako at nag-graduate. Sobrang sayang lang kung iisipin na sa panahon na yon wala akong ginawa kundi magmatigas, sayangin ang oras ko, hindi ako nag-aaral na mabuti, di ko ginawa ang kailangan kong gawin. At dahil doon, nawala ng direksyon ng aking buhay. Kaya nung tumungtong ako sa senior high school ay naisipan kong baguhin ang takbo ng aking buhay, bigyan ng direksyon, ng daan ang aking sarili para kung sakali magkaroon naman ako ng magandang kinabukasan. Binago ko ang aking sarili, di na ako naging tamad, palagi na akong pumapasok at tumutulong din ako sa ibang mga tao kung kaya ko lang. Dahil sa panibagong simula na binigay ko sa aking sarili, naging mas masaya ang aking pamumuhay. Nagkaroon ako ng mas maraming kaibigan at naging mas masayahin ako di tulad ng dati.
Ang punto ko lang sa kwento kong ito ay hindi dahil sa malungkot ang iyong nakaraan ay magiging malungkot ang kinabukasan. Kailangan mo lang bigyan ng panibagong simula ang iyong sarili. Baguhin mo ang mga malimos na nakaraan at huwag mo na itong uulitin. Gawin mo ang tama nang ikaw ay sumaya. Nagawa ko ito dahil ginusto ko at ginawa ko. Ang punto dito ay huwag mong hayaan na maging malungkot ka habang buhay dahil kung nagawa kong baguhin ang sarili ko, kaya mo ring baguhin ang sarili mo. Lumaki man akong wala ang ama sa tabi ko, abala ang ina ko sa pagtatrabaho, ngunit ako ay natuto sa mga kamalian ko. Ako man ay tamad nung ako ay bata pa, pero ngayon nasa wastong gulang na ako. Ginawa ko na ang aking responsibilidad dahil nalaman ko, natuto ako na hindi sila palaging nasa tabi ko dahil simula pa lang ng bata ko, wala na sila sa tabi ko. Kaya natuto akong suportahan ang sarili ko. Nag-aral ako, naging responsable at di lang ako basta dumidepende sa magulang ko. Naging malungkot man ang kabataan ko, ngunit sisiguraduhin kong magiging masaya ako sa mga susunod pang araw at kahit ako na ay maging magulang na. Hindi ko hahayaang danasin ng mga anak ko ang dinanas ko dahil alam kong napakalungkot na hindi kompleto ang pamilya. Nagpapasalamat ako sa aking lolo at lola na siyang gumabay sa akin at siya ring nagmulat sa akin na hindi ko dapat sayangin ang oras ko sa mundong to dahil kapag nawala sila at wala akong ginawa sa sarili ko ay walang patutunguhan lahat ng ginawa nila. At salamat po sa panunood, pakikinig at asahan nyo pong magiging mabuti akong apo, anak at magiging ama kung sakali. Salamat po sa inyo lahat at lagi nyo pong tandaan na pagkatapos ng ulan, di lang bahaghari kundi mayroon pong maliwalas na araw na sasalubong sa inyo pagkatapos ng bagyo.